Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Iniba lamang po namin ang mga pangalan para na rin po sa kapakanan ng nagpadala ng kwento. Pakinggan natin. Isang maalinsangang tanghali at kakatapos pa lamang nilang mananghalian ay naghahanap na si Dante ng kanyang mahihigaan para kahit papaano makaidlip muna kahit saglit habang hindi pa bumabalik sa kanyang gawain. Sasamantalahin niya ang sandali upang makabawi ng tulog. At natsyempohan niya ang isang duyan sa may gilid na nakatali sa isang kaimito. At tamang-tama ito. Napaka-presko nito. Bagamat tirik na tirik ang araw, ay hinaharangan naman ng puno ng kaimito ang matinding sikat ng araw at biniyayaan ng sapat na lilim ang pwesto na yun ng duyan. Bukod pa riyan ay ang sariwang simoy ng hangin habang inuugoy ang duyan sa katanghaliang ito. Panigurado, kapag nakalapat na ang kanyang likod sa duyan, ay agad-agad papaimbulog ang isipan nito sa malalim na tulog. Panigurado, pag nakahiga ako dito sa duyan na to, sigurado tulog agad ako. Mukhang mapapahilik pa ako nito. Sambit pa ni Dante sa kanyang sarili. At pumuwesto na nga si Dante ng maayos sa duyan. At ilang sandali na lamang, nararamdaman niya na ang antok. Mukhang makakatulog na nga siya. Nang biglang may tumawag kay Dante mula yun sa labas ng bakod. Napabalikwas si Dante. Sino naman kaya umiistorbo? Nayayamot na sambit ni Dante. Pagkatingin ni Dante ay si Ipe. Nasa harapan ng kanilang bakod. Si Ipe ang tagahatid liham sa kanilang nayon. Isa siyang kartero. Dante! Dante! May liham ka! Sigaw pa ni Ipe. Biglang napabalikwas si Dante sa duyan at agad na tinungo si Ipe. Bagamat nayayamot, inabalot naman ng pagtataka ang isipan ni Dante habang halos hilahin niya ang kanyang mga paa patungo kay Ipe. Pagkaabot ng liham, bahagyang naningkit ang kanyang mata at gumuhit sa kanyang kayumangging muka ang matipid ng ngiti. Ipe, salamat Salamat. Sambit ni Dante at lumisa na ang kartero. At dahil sa liham na yun, ay tuluyan ang nawala ang pagkayamot ni Dante. Napalitan na ng liham na yun ang inis ni Dante, sapagkat iyong liham ding yun
ang nagbigay tuwa sa kanya. Nung nabasa na niya, muling binasa ni Dante ang nilalaman ng liham. Ayon sa liham, Pare, imbitado ka sa kasal. At hindi ka maaaring lumiban. Ang iyong kaibigan, Antonio. Mga salitang nakalimbag sa liham. At natuwang muli si Dante. Ang liham na yun ay mula sa kanyang dating katrabaho na naging malapit niyang kaibigan at iniimbitahan siya sa isang gaganapin na kasalan. Iyon nga lamang, ang kasal ay gaganapin 1 buwan pa mula ngayon. At ayon sa liham, ito ay gaganapin sa lalawigan ng Antique. Ang layo naman. Napakalayo. Napabulong si Dante. Pero hindi ko maaaring palampasin ito. Naipangako ko na ito sa kanya dati. Bilang ganti ko sa mga kabutihan niya sa akin. Hindi ko pwedeng hindian ang kanyang imbitasyon. Sambit ni Dante sa kanyang sarili. Isang kasalan ng magaganap. Bibihirang maimbitahan si Dante sa mga ganitong okasyon. Naalala niya ang huling kasalan na kanyang napuntahan. At ang huling kasalan na yun, sa katunayan, ay iyon pa lamang ang kasalan na kanyang napuntahan. At hinding-hindi niya yun malilimutan. 10 taon na ang nakalilipas nang maganap ang kasalang iyon. At dyan rin, sa kanilang nayon, mga nasa 15 taong gulang pa lamang siya nung ikinasal ang kanyang kuya, si Kuya Ambo. 2 malalaking baka, 2 baboy na mabibilog, at hindi mabilang-bilang na manok ang kinatay. At lahat halos ng tao sa kanilang nayon ang nagsipagdaluhan. Ang kainan ay pagkatapos pa lamang ng kasal ng umaga ay sinimulan na at umabot ito hanggang gabi. At bukod pa sa kainan at sa mga pagkain, ay may ibinigay pa ang ina ni Dante sa kanilang mga kapitbahay at sa lahat ng nanulungan sa handaan. Ganyan ang kasalan sa kanilang nayon. Lahat imbitado. Parang isang napakalaking salo-salo. Walang patid ang dating ng mga tao. Hindi matandaan tuloy ni Dante kung makailang beses siyang kumain nung araw na yun. At sariwa pa sa alaala ni Dante ang araw na yun. Ginanap ang kasal na yun araw ng linggo. At dispiras pa lamang ng araw ng kasal ng kanyang kuya ay marami ng tao sa kanilang bahay. At ganun din sa bahay ng magiging kaisang palad ng kanyang kuya. Mga dalaga, mga binata, mga matatanda, at ganun din ang mga bata na naroroon at nagtitipon-tipon. At kung pagmamasdan niya, ay hindi magkandamayaw ang lahat. Lahat ay abala. At ang salitaan ng bawat isa ay nakatutulig. At hating gabi na tuloy nakatulog si Dante.
Nung gabi na yun, napapangiti na lamang si Dante sa gunitang iyon ng kasal ng kanyang kuya. Kaya nga lamang ay naisip uli ni Dante kung saan idaraos ang kasal ng kaibigan. Sa dulo ng liham ay nakalagay doon ang eksaktong address kung saan idadaos ang kasal. Pagkabasa ni Dante ay saka naman siya napahinto bigla, at halos kasabay nun ay ang pagkamot niya sa kanyang ulunan. Hindi nga ako nagkamali. Antique. Ang layo talaga. Bulalas ni Dante. Ngunit bilang malapit at mabait na kaibigan niya ang nag-imbita, at kagaya ng kanyang nabanggit kanina, ay hindi niya ito pahihindian. Muling pumilas ng isang pahina sa kanyang alaala si Dante. Nagunita niya noong bagong dating pa lamang siya sa Maynila. Walang kakilala, walang kaibigan, at lalo na hindi matatas magsalita ng Tagalog ang kaibigan niyang si Antonio ang tumulong sa kanya. At si Antonio rin ang tumulong sa kanyang makapasok sa pabrikang pinagtatrabahuhan nila noon. Iyon nga lamang ay nagsara na ang pabrika ngayon, dahilan upang magkalayo-layo sila nila Antonio. At kahit ilang taon na ang lumipas, ay natutuwa si Dante sapagkat hindi pa rin siya nalilimutan ng kaibigan, kung kaya't isa rin yun sa dahilan kung kaya't hindi niya palalampasin ang parating na araw na yun. Makalipas ang ilang linggo, ay nakalikom na ng sapat na pamasahe patungo ng Antique si Dante, sapagkat siya ay magmumula pa ng Samar. Bagamat waray ang kanyang natural na salita, ay hindi sa kanya problema ang salitang Kiniraya o iba pang salita ng Kabisayaan, at nauunawaan niya ito. At ilang araw pang muli ang lumipas, hanggang sa ilang araw na lamang bago idaos ang kasal. Sinimulan na ni Dante ang pagbiyahe upang makarating siya sa nasabing lugar ng eksakto at hindi mahuli sa idadaos na kasalan. Pagdaong niya sa may Antique, ay nakarating naman siya ng maayos. Yun nga lamang, ay kinakailangan niya pang mag-antay, sapagkat ayon sa liham, ay doon sila magkikita ng kaibigan niyang si Antonio. Nag-antay si Dante sa kanyang kaibigan hanggang sa ilang oras na ang lumipas, at nakakaramdam na rin siya ng pagkainip. Nang maya-maya pa, biglang may tumawag sa pangalan ni Dante. Inisip agad niya na baka si Antonio yun. Agad niyang nilingon kung saan nagmumula ang tawag. Pagkalingon niya, medyo nanibago siya sapagkat parang hindi naman si Antonio ang tumatawag. Nang maya-maya pa, kanyang napagtanto na ang isa niyang kaibigan ang tumatawag sa kanya, si Nelson. Tuwang-tuwa ang dalawa. At mukhang hindi lamang siya pala ang inimbita, maging ang isa pa nilang kaibigan.
Si Nelson ay dati rin nilang kasama sa trabaho at naging malapit na kaibigan. Bakit naririto ka? Bakit naririto kang uligbaka? Bungad ni Nelson kay Dante. Dami-daming pagkikitaan dito pa. Inimbitahan ako ni Tonyo eh. Inimbitahan ako sa kasal. Tugon ni Dante. Parehas pala tayo. Parehas tayong inimbita ni Tonyo. At sabay nagtawanan ang dalawang magkaibigan. At ang pagkainip ni Dante ay natabunan ng tuwa at kwentuhan ng dalawang magkaibigan. Naalala mo ba? Yung nagiinuman tayo dati. Hindi ba't ipinangako ni Antonio yung dati na kapag ikisal daw siya, imbitado raw tayo. At walang pwedeng tumanggi. Hindi ba? Naalala mo ba? Kwento pa ni Nelson. Oo, tama ka, Nelson. Naalala ko nga yun. Sinabi ni Tonyo yun. Akala ko nga, kwentong lasing lamang yun eh. Hindi ko akalain. Tinotoo pala ng mukong. Tugon pa ni Dante. At muling nagkakatawanan ang magkaibigan. At muling sinariwa ang taong magkakasama sila. Lumipas pa ang ilang oras. Pare, mukhang ilang oras na tayo dito eh. Asa na ba yung mukong na yun? Ba't wala pa si Tonyo? Tanong ni Nelson. Yun nga din ang pinagtataka ko eh. Ba't wala pa yun? Ang totoo, kumakalam na sikmura ako eh. Nagugutom na ako. Dagdag pa ni Dante. Nang ilang sandali pa, bigla silang may narinig na parang nagmura. Napatingin ng dalawa at pagkatingin nila, si Antonio! Hoy! Narito na kayo! Narito na kayong dalawa! Sigaw ni Antonio. Kungkit biglang napamura din ang dalawa nang makita ang kaibigan na kanina pa nila inaantay. Nag-aakapan ng tatlo nang magkita-kita. Lalo pat ilang taon ba naman ang lumipas at ngayon lamang sila uli nagkita. Hindi matawaran ang tuwa ng tatlo. Hayop mga pare! Buti dumating kayo! Pero sinadya ko talagang tagalan eh. Para sigurado akong nandito na kayo pagdating ko. Pagpapaliwanag pa ni Antonio. Wala ka talagang pinagbago, Tonyo. Lagi ka pa rin huli. Pinag-aantay mo talaga kami. Pero mga pare, bago ang lahat, ay tara na. Alam ko na pagod kayo sa biyahe. At gutom na kayo. Kaya halika na. Umarkila ako ng sasakyan para sa inyo. Kaya tara na. Yakag ni Antonio sa dalawa. Pagkasakay ng sasakyan at binaybay na nila ang daan. Silang tatlo, kasama ang nagmamaneho. At habang nasa biyahe, ay walang patid ang kwentuhan at kamustahan ng tatlo. O nga pala, Tonyo. Sino pala ang malas na napangasawa mo? Biro pa ni Dante kay Antonio. Kaya nga, Tonyo, ang malas naman ng babaeng yun. Parang kumuha ng batong ibubukbok sa ulo. At sabay tawanan muli ang tatlo. Mga pare, ang totoo niyan ay hindi naman ako ang ikakasal. Ang kapatid ko, si Kuya Ambet. Kilala niyo si Kuya Ambet, hindi ba? Si Sir Ambet ba? Si Sir Ambet ang nag-imbita? Tanong pa ni Nelson. Oo, siya nga, Nelson. At mahigpit niyang sinabi na imbitahin kayo. At bukod pa riyan, yan tagal na nating hindi nagkikita. Kung kahit hindi niya sabihin
ay talagang iimbitahin ko kayo. Tugon pa ni Antonio. Ang kapatid ni Antonio ay si Ambit. Si Ambit ang isa sa mga bisor sa pabrika na pinapasukan nila dati. At naging malapit din nilang kaibigan. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe ng sasakyan, ay huminto na ito. Mga pare, baba na tayo. Hanggang dito lang ang sasakyan. Dito na ba tayo? Tanong ni Dante. Hindi pa dito, Dante. Lalakad pa tayo pero malapit na. Malapit na yun. Yun nga lang, kinakailangan nating maglakad sapagkat wala pa kasing sasakyan ang pumapasok dito sa amin eh. Hindi pa kaya ng sasakyan. Hindi pa nagagawa ang kalsada eh. Tugon ni Antonio. Lakad lang ba? Nilalakad nga natin dati mula Alabang hanggang Cavite, di ba? Sisiw yan. Tugon pa ni Nelson. At nagkatawanan muli ang tatlo. Ang pinagbabaan nila ay magandang lugar. At mukhang paanan ito ng bundok. Napapaligiran ng mga naglulunti ang mga dahon. Naglalaki ang mga puno. At malinis ang hangin. Kung kaya't nagpatuloy na sa paglalakad ang tatlo. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad. Malayo pa ba, Tonyo? Walang yaka. Napasubo ka sa paglalakad dito ah. Ang bigat pa naman ang dala ko. Tonyo, malayo pa ba? Tonyo, malayo pa ba? Parang wala pa akong nakikita ang bahay ah. Tanong ni Nelson. Hindi, malapit na. Konting tiis lang. Lapit-lapit lang eh. Tugon ni Antonio. 1 sako tong dala ko. 1 sakong prutas tong dala ko. Tapos pinaglakad mo ko. Malayo pa ba? Hindi nga. Tanong pa ni Nelson. At nagtawanan muli ang tatlo. Naku, masyado ka talagang maangal, Nelson eh. Malapit na. Ito naman eh, parang konting lakad lang eh. Nelson, malapit na. Ito naman parang konting lakad lang eh. Ang arte eh, napakaselan eh. Tugon pa ni Dante. At nagkatawanan muli ang tatlo. Wala naman sa akin yung maglakad eh. Ang kaso nga lamang, may dala akong 1 sakong prutas eh. Tugon ni Nelson. At nagkatawanan muli ang mga ito. Bakit ka ba kasi nagdala ng 1 sakong prutas? Tanong ni Antonio. Siyempre, may kasal na gaganapin. Wala naman ako ipapanregalo. Para ba may panregalo man lamang ako dun sa ikakasal? Alam mo naman, wala akong pambili eh. Tugon pa ni Nelson. Nag-abala ka pa kasi. Hindi ba sabi ko, kahit sarili nyo lang ang dalhin nyo, ay ayos na. Hindi ko kailangan ng mga regalo ninyo. Tuwang-tuwang tugon ni Antonio. At si Kuya Ambit, hindi niya inaantay mga regalo ninyo. Ang gusto lang niya makarating kayo. Di naghahanap ng mga regalo. Tugon pa ni Antonio. At habang tinatalunton nila ang daan patungo sa baryo nila Tonyo, ay unti-unti ay pasokal na ng pasokal ang kanilang dinadaanan. Nagtataasan na ang mga talahib sa paligid. At may tinawiran pa silang mga sapa. Tuloy-tuloy pa din ang biro ng tatlo. Nang biglang nagsalita si Nelson. Tonyo, wala bang aswang dito? Baka may aswang na dito ah. Nagkatawanan muli ang tatlo. Ang laki-laki mo na, naniniwala ka pa sa aswang. Tugon naman ni Tonyo. Patuloy lamang ang tatlo habang nagkakwentuhan. At hindi na malaman ni Dante kung may ilang oras na ba ang lumipas nang sila'y naglalakad.
sapagkat hindi na nila ito namamalayan. Dala ng saya ng kanilang kwentuhan habang naglalakad. At lumipas pa ang ilang oras sa paglalakad hanggang sa nakatanaw na sila ng mga iilang bahay. Mga bahay na gawa sa pawid, mga bahay kubo. May natatalo na akong bahay. Mukhang ito na. Sambit ni Dante. Oo, ito na nga. Mukhang ito na, Tonyo. Mukhang bari nyo na to Sambit pa ni Nelson. Tama kayo mga pare. Naririto na tayo sa amin. Hindi ba sinabi ko malapit lang? Di ba lapit lang? Nakangising tugon ni Antonio. Hinayupak na malapit yan. Ilang oras tayo naglalakad. Halos matay-tay na ako habang binubuhat ko ng sakong to. Reklamo pa ni Nelson. At humagalpak sa tawa sina Dante at Antonio. At habang nagtatawanan ng dalawa, si Nelson naman ay tagaktak pa rin ng pawis. Habang buhat-buhat sa kanyang balikat ang isang sako ng mga prutas na kanyang handog sa ikakasal. Ang layo pala nito. Teka, nasa Pilipinas pa ba tayo? Tanong ni Nelson. Ano ka ba naman? Napakalapit lang Masyado ka talagang mareklamo. Tugon ni Antonio. Alam mo, Tonyo, kung wala lang sana akong dalang isang sakong prutas, napakadali lang lakarin yan. Kahit takbuhin ko pa yan Tugon pa ni Nelson. Hagal pa muli ng tawa ang tatlo. Halika na nga, Nelson, huwag ka na magreklamo dyan. At pagkapasok sa bahay, paiinumin na kita ng alak. Agad-agad. Sambit pa ni Tonyo. At hanggang sa narating na nila ang isang bahay na may ikalawang palapag na yari sa kahoy at may bubong na yero. Noong panahon na yun, kapag ganyan ang tirahan ng isang tao, ay masasabing nakaaangat ito sa buhay. At ang bahay na yun, yun ang bahay nila Antonio. At wala pa man, ay sinalubong na sila Antonio ng kanilang mga kaanak. At napakainit at tinanggap sina Nelson at Dante na mga kaanak ni Antonio. At ilang sandali pa, ay lumabas na rin si Ambit. At walang tigil sa kamustahan ng mga ito. At wala pa man ng kasal, ay sinimulan na ni Antonio na sayaran ng alak ang sikmura ng kanyang mga kaibigan. Pagdating nilang yon, ay magagami na, dispiras na ng idaraos na kasal. Tuwang-tuwa naman ang ikakasal nang malamang nakarating ang mga kaibigan. Abalang-abala naman ang lahat ng naroroon sa paghahanda sa nalalapit na kasal. Masayang-masaya ang lahat, lalong-lalo na ang pamilya ng ikakasal. At halos hindi na rin nakatulog nun si Dante dahil matapos uminom ng kaunti, ay tumulong na rin siya at naging abala sa paghahanda sa kasal ng kaibigan. Hanggang sa umabot na ang kinabukasan, ang mismong araw ng kasal, at naidaos ang kasal ng matiwasay at tuwang-tuwa ang mag-asawa. At magtatanghali pa lamang, ay sinimulan na agad ang kainan. Tuloy-tuloy ang kainan hanggang umabot na ito ng hapon. Tuloy-tuloy din ang dating ng mga tao. At nung maggagabi na, ay isa-isa na rin nagsipag-alisan ang ibang mga bisita, ang mga kaanak ng mga ikinasal. Mga pare, huwag muna kayong uuwi Magsasaya pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Sambit pa ni Antonio kina Dante at Nelson. Ngunit habang magagabi na,
ay may mga nagsisipagdatingan pa ng mga bisita. At muling dumami ang mga tao. Tonyo, ang dami palang tao dito, no? Kahit liblib yung lugar nyo, ang daming tao. Tanong ni Dante kay Antonio. Kaya nga, hindi ko inaakala na sa layo ng baryo na ito, ang dami palang nakatira. Dagdag pa ni Nelson. Oo, madami talagang nakatira dito. Yung iba nga lamang layo-layo ang bahay. Kaya yung iba, ngayon pa lamang nakakarating. May mga darating pa yan. Dagdag pa ni Antonio. At totoo nga sa sinabi ni Antonio, ay patuloy pa rin ang mga dumarating na bisita kahit magdidilim na. Kung kaya't manghang-mangha at tuwang-tuwa sina Dante at si Nelson. Alam niyo ba mga pare, yung mga bisitang dumarating ngayon, yung ngayon lamang na dumarating, karamihan sa mga yan ay mga kaanak ni Elsa. At nagmula pa sila sa kabilang baryo, kaya natagalan sa pagdating dito. Natagalan sa pagdating ang iba. May parating pa riyan. Dagdag pa ni Antonio. Si Elsa na tinutukoy ni Antonio, siya ang napangasawa ni Ambit. At kagaya nga lang nabanggit ni Antonio, gabi na at may mga dumarating pa rin na mga bisita. Dahil doon ay pansamantalang umalis si Antonio at naiwan ang dalawa niyang kaibigan sa mesa. At dahil sa dami ng dumarating, inaisipan naman ni Dante na umalis na muna sandali para bigyan pagkakataon naman ang mga bagong dating. Nang isa sa mga bisita ay pinigilan sila. Ay mga pare, wag na kayong malis. Wag na kayong mag-abala. Ayos lamang. Ang totoo niyan ay may dala rin kaming mga pagkain. Ito naman ang handog namin sa bagong kasal. At bukod pa riyan, inais din naming matikman ninyo ang aming inihandog na luto. Kung kaya't, wag muna kayong umalis. Kumain muna tayo dito. Sabit ng lalaki. Dahil dyan ay nanatili si Dante at si Nelson. Nung mga sandaling yun, ay medyo nakararami na ng inom ng alak si Nelson. At bumulong si Nelson kay Dante. Pare, napansin mo ba na parang lahat ng bisita kanina ay nakalis na? At karamihan ng mga bisita ngayon ay mga bagong dating na. Parang tayo na lang yata yung natitirang bisita mula pa kaninang umaga. Bulong ni Nelson. Si Dante naman ay tumango lamang bilang pagsang-ayon sa kaibigan. Tama ka. Napansin ko nga din. Tugon ni Dante. Ilang sandali pa ay nagdala na nga ng mga pagkain ang mga bagong dating na bisita. Mga pare, tikman nyo. Ito ang handog namin sa bagong kasal. Yan lamang kasi ang nakayanan namin kung kaya't pagdamutan nyo na. Kumain kayo. Alok pa ng lalaki kina Dante at Nelson. At saka iniwan ng malaking lalagyan ng putahe sa kanilang mesa. Ngunit kasunod nun, ilang sandali lamang, ay isa na namang putahe ang inilagay sa kanilang mesa. At pinatitikman sa kanila. Ang putaheng ito ay nakakatakam din ang pagkakaluto. At talaga namang sa amoy pa lamang ay nakakapag-anyaya na ito. Talagang gugutumin ang sinong makakaamoy. Pagkakita pa lamang ni Nelson ay agad itong natakam. Pare, tamang-tama to. Wala na tayong pulutan. Ito lang pupulutanin ko.
Sambit pa ni Nelson. Halos maglaway na si Nelson sa mga inihandang putahe. Talagang sa amoy pa lamang ay kumalam na agad ang kanyang sikmura. Akdang kukuha na si Nelson nang bigla siyang pigilan ni Dante. Pare, wag. Huwag mong kukuhanin ang mga karni. Kung nais mong kumain, gulay lamang. Bulong ni Dante sa kaibigan. Ano ka ba naman pare? Pulutan nga natin eh. Pulutan natin to pare. Saan ka naman nakakita? Pulutan, gulay. Walang ganun. Siyempre sa karne tayo. Sambit pa ni Nelson. Dahil dun, muling bumulong si Dante kay Nelson. Nelson, naalala mo ba yung biro mo kanina nung naglalakad pa lamang tayo? Tanong ni Dante. Oh, ano dun? Ang dami kong biro kanina eh. Tugon naman ni Nelson. Yung sa sinabi mo na baka meron ditong ganun. Yung sinabi mo. Yung sinabihan ka na, ang laki-laki mo na. Naniniwala ka pa dun. Yuas! Sasambitin pa lamang ni Nelson ay agad na siyang pinigilan ni Dante at tinakpan ang kanyang bibig. At tila biglang natauhan si Nelson sa sinabing yun ni Dante. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay may lumapit sa kanila na isa pang lalaki at nagpakilala ito. Pare, magandang gabi sa inyo. Ako nga pala, Henry. Henry ang aking ngalan. Mga pare, tikman nyo na to. Tikman nyo to. Masarap yan. Alam nyo bang niluto yan ng mga lola ko? Yan kasi ang nakaugalian namin sa aming pamilya. Na sa tuwing may ganitong mga okasyon, ay yan ang inaambag namin. Yan lang kasi ang nakayanan namin eh. Alam mo naman, hindi kami mga pera, pero kayang-kaya namin magluto, makadagdag, at makaambag sa kasalan. Oo pare. Oo pare, salamat ha. Natikman ko nga kanina. Napakasarap. Lola mo palang may luto nito. Napakasarap. Hindi ba? Hindi ba paring Nelson? Ang sarap. Oo, ang sarap ng gulay. At habang nag-uusap ang tatlo, nang maya-maya pa, ay saka naman dumating si Antonio. Mga pare, kain pa kayo. Hinainan na pala kayo. Kain na kayo. Yung pagkain na yan, luto yan ng lola ni Elsa. Tikman nyo, masarap yan. Alak pa ni Antonio. Dahil dun, ay pasiping napatingin si Nelson kay Dante. Si Antonio, pinapakain tayo, ba't yun? Dahil dun, ay naghanap ng paraan at tiyempo upang makakausap ni Dante ang kaibigang si Antonio. Pare, saan ba ako pwedeng umihi dito? Hindi ko na kasi mapigilan eh. Tanong ni Dante kay Antonio. Dun pare, dun. Pwede kang umihi dun, banda dun. Tugon ni Antonio. Yun ba? Maaari mo ba ako samahan? Samahan mo nga ako. Kakamanunu pa ako din eh. Pati yan si Nelson, iihi din yan. Di ba Nelson? Oo, iihi din ako. At sinamahan sila ni Antonio. At habang patungo sa may gilid na bahagi ng pinagdarausan ng mga bisita, ay agad kinausap ni Dante si Antonio.
Mabuti kang kaibigan. Pero, nais kong tapatin mo ako. Hindi mga pangkaraniwang tao ang mga bago niyong bisita. Hindi sila pangkaraniwang tao. Sambit ni Dante habang nakatingin kay Antonio. At biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Antonio pagkadinig nun. At maging si Nelson ay tila nagulat sa sinabi ni Dante. Paring Dante, huwag ka naman magbibiro ng ganyan. Sambit ni Nelson. Paring Nelson, hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi. Tugon ni Dante. Biglang napautal si Antonio. Pasensya ka na, pare. Hindi ko lang. Hindi ko maintindihan ang iyong sinasabi. Tugon na lamang ni Antonio. At habang nag-uusap ang tatlo, ay biglang dumating ang lalaking nagpakilala sa kanila na si Henry. At nakatingin lamang ito kay Dante. Alam mo na pala. Sambit nito. At pagkabanggit nun ay walang ano-ano, ay bigla ito nagpalit ng anyo. Nagmukha itong isang malaking hayop na pulang-pula ang mga mata at tayo-tayo ang mga buhok. At bigla itong kumilos ng kakaiba, ngunit mabilis. At pagkakita ni Nelson, biglang nawala ang tama nito. At biglang naisa takot. At kasunod nun ay biglang nawala ng malay. At ang lalaking nagpalit ng anyo ay biglang kumilos ng agresibo. Ngunit bago pa siya makasugod, ay agad-agad na nagmuesta si Dante. At ang papasugod na nila lang ay bigla itong napatigil. At parang bigla itong nanigas na parang nakuryente. Agad itong bumagsak sa lupa nang tinuro ni Dante ang kanyang daliri. Dahil doon ay nagsalita si Antonio. Paring Dante, pasensya ka na, pare. Kaibigan kita pero hindi ko lubusang alam ang nangyayari. Ang sabi lamang nila ay gusto ka lang daw nilang makilala. Ang sabi nila kanina, gusto ka lang daw nilang makilala. Sambit pa ni Antonio na pautal-utal na nagsasalita. Ang sabi nila kanina, pare, gusto ka lang daw nilang makilala. Yun ang sabi. Yun ang sabi, pare. Pasensya ka na. Seryoso nagsalita si Dante. Nauunawaan kita, pare. Ang hiling ko lamang ay dalhin mo na si Nelson palayo dito. Dalhin niyo muna sa loob ng inyong bahay. Sambit ni Dante. At ganun nga ang ginawa ni Antonio. Inakay ang walang malay na si Nelson sa kanilang bahay. Bagamat nakahandusay pa rin ang lalaking si Henry sa may lupa, ilang sandali pa ay biglang dumating ang ibang kasamahan ni Henry. Nakatingin ang mga ito kay Dante. At ang iba ay nanlilisik na ang mga paningin. Bukod pa riyan, ay may mga dumating pa. At ilang sandali pa, ay nagsalita ang isa sa mga lalaki na naroroon.
Batid kong may tangan ka, Dante. At hindi mo yan maitatanggi. At dahil naririto ka na sa aming baluarte, nais kong masubukan ang iyong kakayanan. Gusto kong makita kung anong iyong taglay. Sambit ng isa sa mga ito na parang siya ang pinakamatanda sa mga lalaking naroroon. At pagkabanggit nun, biglang nagsipagpalitan ng anyo ang mga lalaki naroroon na nakatingin kay Dante. At bigla ito nagsipagtalunan patungo kay Dante. Muli ay sumenya si Dante. Nakabuka ang kamay at saka itinuro ang nilalang na nagsalita kanina. Bigla na lamang bumagsak sa lupa ang nilalang na yun. Nanginginig na parang nakuryente. Ilang sandali pa ay may nagsalita pang muli. Nais lang namin subukan ang kakayanan mo. Sambit pa ng mga ito. Dahil doon ay nagsalita na si Dante. Alam ko kung anong klaseng mga nilalang kayo. At alam ko, marami kayo dito. Hindi lamang 10 o 20, sapagkat lagpas daan-daan kayo dito. Pero hindi sa nagmamalaki ako sa aking kakayanan ay kaya ko kayong tapusin lahat. Kahit magsama-sama pa kayo. Sambit ni Dante. Dahil doon ay tila nanginginig sa galit ang mga kalalakihan na naroroon. At dumami pa ang mga ito. At nadagdagan din ang mga kaluskos sa paligid. At sinabayan pa ito ng napakalakas na hangin. At lalong nadagdagan pa at dumami ang mga kumikilos sa paligid na parang may mga nagsisipagtakbuhan. Ubod ng bilis ang kilos sa paligid at unti-unting napapaligiran na si Dante. At unti-unti din lumalapit at dahan-dahang humahakbang ang mga kalalakihan patungo sa kinatatayuan ni Dante. Si Dante naman, nananatiling nakatayo lamang at kalmado. Unti-unti ay may kinuha si Dante mula sa kanyang tagiliran. Nakabigkis sa kanyang tagiliran isang kulay medyo bughawin na parang pangil na halos may 1 dangkalang haba. Para itong pangil ng kung anong bagay. At 2 ito na halos magkapareho ng kulay at halos magkasing haba. Hinawakan yun ni Dante. At pinagdikit ang 2 parang pangil na yun. At binanting niya ito. At pinatunog. Pagkabanting niya, ay biglang kumulog. Sa gitna ng gabi niyon, bahagyang lumiwanag ang langit na parang namumuong isang parating na malakas na kidlat. At biglang nagsipagtaki pa ng tenga ang mga nakapaligid sa kanya na parang mabibingi ito habang naririnig ang paparating na kulog. At bukod pa riyan,
ay biglang nagsipagbagsakan ng ibang mga kalalakihan nang binanting ni Dante ang bagay na yun. Bukod sa mga nagsipagbagsakan, mayroon pa mga nalaglag mula sa mga matataas na puno. Nagsipagbagsakan ang mga ito at pagkabagsak ay pawang mga nanginginig na parang mga nakuryente. Dahil dun, ay nagsalitang muli si Dante. Huwag niyo akong pilitin na gamitin ang aking kakayanan. Sapagkat isang beses ko pang gawin yun, mapipinsala kayo. Hindi lamang yan ang aabutin ninyo. At huwag ninyong antayin na umabot sa pangatlong beses kong pagbantingin ang mga ito. Tiyak, pagsisisihan ninyo. Kagaya ng sinabi ko kanina, kaya kong ubusin ang inyong angkan. Kahit pa nasa lugar ninyo ako. Mahina, subalit matapang na sambit ni Dante. Unti-unti ay napatras ang kaninang parang gustong pumalibot kay Dante ng mga kalalakihan. At ang mga kaninang nagtatanong na gustong makita ang kakayanan ni Dante ay biglang nagdalawang isip at ang iba'y nagsipagtakbuhan na. At muling iniyakmanan ni Dante na muling pagdidikitin ang dalawang pangil at pagpipingkain. Ilang sandali pa ay biglang may dumating na matandang babae. Matandang-matanda na ito. Hukot na ito pag tumayo. At halos nakayuko na ito. Nang pagpipingkinan ni Dante ang dalawang pangil, ay biglang itinaas ng matandang babae ang kanyang dalawang kamay. Huwag mo nang ituloy, Ginoo. Pakiusap. Pakiusap. Sambit ng matandang babae. At kasunod nun, biglang lumuhod ang matandang babae at humingi ng tawad kay Dante. Pagpaumanhin mo, Ginoo. Pagpaumanhin mo. Ninais lang sana naming subukan ang iyong taglay. Subalit, hindi namin inaasahan na ganyan kalakas ang iyong tangan. Tiningnan ng matandang babae ang mga kalalakihan na gustong lumapit kanina kay Dante. At pagkasulyap pa lamang ng matandang babae, ay agad nagsipagyukuan ng mga lalaki at nagsipagluhuran. Ginaya ang matandang babae. Ginoo, ipagpuamanin mo na ang nagawa ng aking mga apo. Ngunit salamat at ipinamalas mo sa amin kahit kaunti ang iyong kakayanan. At salamat, maraming salamat sapagkat hindi mo tinapos ang aking mga apo. Sambit pa ng matandang babae. Tumango lamang si Dante. Tumango lamang si Dante at saka nagwika. Mawalang galang na po, Ginang.
Ang aking taglay ay ipinagkaloob ng Diyos Ama. Subalit, hindi ito ibinigay upang kumitil ng buhay. Ito ay ibinigay sa akin upang makatulong sa kapwa. At kahit kaano pa man kalakas ang aking taglay, ay wala akong karapatang kumitil ng buhay ni naman. Sapagkat ang Diyos Ama lamang na siyang nagbigay ng buhay, ay siya lamang din ang dapat kumuha nito. At hindi kung sino man. Sambit pa ni Dante. Napakabuti mo, Ginoo. Nauunawaan ko na kung bakit nagkaroon ka ng ganyang kalakas na taglay. Sambit pa ng matandang babae. Muli ay humihingi ako ng paumanhin para sa aming angkan. At huwag na huwag kang mag-aalala. Hinding-hindi na ito mauulit pa. Sambit pa ng matandang babae. Walang anuman ho yun. Tugon lamang ni Dante. Paalis na sana si Dante nang magsalitang muli ang matandang babae. Siya nga pala, Ginoo. Tanggapin mo ito. Ito ay handog ko sa iyo. Kung sakaling dumating ang panahon na kailanganin mo ang aking tulong, handog ko sa iyo. Kung sakaling dumating ang panahon na kailanganin mo ang aking tulong, sambatin mo lamang sa bagay na yan. Yang bagay na yan ay tanda ng aming lubos na paghingi ng tawad sa iyo. Sambit pa ng matandang babae. Kasunod nun, ay biglang nagsipag-alisan ang matandang babae at ang angkan nito. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po.
Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.